Nagsimula na ngayong araw ang hearing para sa bail petition sa kasong serious illegal detention laban kay Janet Lim Napoles. Bagamat hindi siya sumipot sa pagdinig, nagpakita ang kanyang kampo na malarawang magpapatunay raw na hindi nila ikinulong ang whistleblower na si Ben-Hur Luy. May report si Ruth Cabal. Para sana ipakitang walang restraint o di pinigilan si Ben-Hur Luy ni Janet Napoles o ng kapatid nitong si Reynald Lim, sinubukan ni Attorney Lorna Capunan na ipresenta sa korte ang mga litrato at CCTV videos na kuha raw sa Pacific Plaza noong gabing nirescue umano si Luy. Hindi ito pinayagan ni Makati RTC Branch 150 Judge Elmo Alameda. Pero nang mag-lunch break, pinakita ni Capunan sa media ang mga litrato. Makikita sa litrato ang dalawang lalaki sa basement parking ng Pacific Plaza nung araw na nire-rescue ng NBI si Ben-Hur Luy, malapit sa exit at sa elevator. Nasa unahan si Reynald Lim habang nasa likod niya si Luy. Sabi ni Capunan may sapat na distansya at pagkakataon si Luy para tumakas pero hindi nito ginawa. Patunay lamang daw na hindi ito pinilit. May pinakita rin si Capunan na sulat ni Ben-Hur kay Napoles na nagsusori ito. Nagreklamo tuloy ang prosekusyon sa korte dahil sa pagpapakita ng mga litrato sa media. Humingi ng paumanhin sa korte si Capunan pero pinag-aaralan pa rin daw ng prosekusyon kung ipapasite for indirect contempt of court ang depensa. Si Rodante Beru, supervising agent ng NBI, ang unang testigo ng prosekusyon. Kasama siya sa NBI team na ang misyon raw ay mag-rescue kay Ben-Hur Luy. Una na raw kasing lumapit ang pamilya ni Luy at kanilang abogado kay Justice Secretary Laila De Lima dahil daw sa paniwalang ikinulong ng kanyang boss at kaanak na si Janet Napoles at kapatid na si Reynald Lim dahil na rin daw sa mga nalalaman nito tungkol sa pork barrel scam. Kwento ni Beru, March 22, 2013, pinuntahan nila sa Pacific Plaza sa Taguig ang condominium unit na pag-aari raw ni Napoles pero ang nakatira ang pamilya ng kapatid niya na si Reynald. Nakita raw nila si Luy na nakaupo sa loob ng unit. Walang mga nakabantay na bodyguard at wala rin daw silang nakitang may baril si Reynald na nandoon din kasama ang asawa nito. Nung una ayaw pa raw sumama ni Ben-Hur at nanginginig pa nga raw ito. Kwento raw kasi ni Luy sa kanila, akala niya ang mga taga-NBI ay ang mga pulis na pinadala raw ni Reynald Lim para hulihin siya. Sumama na rin daw sa mga taga-NBI si Luy nang magpaliwanag na dumulog nga sa kanila ang kanyang pamilya. Ilang minuto raw pag-alis na ni Luy, naiwan pa sina Beru tsaka may dumating na 2 babae at 1 lalaki. Ang isang tall lady raw, hinanapan sila ng warrant of arrest, nagsisigaw at nagmura pa. Sa opisina na lang daw nalaman ni Beru na ang tall lady ay si Napoles. Hindi na raw sila nakapagsagawa ng warrantless arrest dahil ayon kay Beru, di nga nila alam na si Napoles iyon. Si Reynald na aarestuhin na sana nila, nagkaroon daw ng chest pain at dinala muna sa St. Luke's Medical Center at hanggang ngayon di pa siya nahuhuli. Pero sa cross-examination ni Attorney Capunan, kinwestiyon niya kung ano ang ginawa ng NBI para makumpirma kung totoo nga ang inireklamong illegal detention ng pamilya Luy. Sabi pa niya baka nga nag-trespassing pa ang mga taga-NBI dahil wala naman silang dalang search warrant. Ang ikalawang testigo ng prosekusyon ang kaibigan ni Luy na si Maria Flor Villanueva. Noong December 19, 2012, dapat daw makikita sila ni Ben-Hur sa opisina ni Napoles sa Ortigas. Pero di niya raw nakita si Ben-Hur. Siya raw ang nagbabala sa pamilya ni Ben-Hur na baka nga raw ipadetene siya ni Napoles dahil narinig niya raw si Napoles na nagpapakuha ng 1 kwarto kung saan hindi makakatakas habang iniimbestigahan ni Napoles si Ben-Hur. Ayan ang exit. At si Mr. yung kapatid, si Mr. Jojo din, nauna. Pwede naman siyang tumakas, no? So, sinasabi nila na restraint siya, hindi naman po restraint. Ayokong sumama sa inyo. Wala namang ginagawang masama si itong kapatid, si Jojo. Ruth Cabal, GMA News.